Alam nyo ba na may mga taong normal ang kolesterol, wala namang sintomas, pero bigla na lang inaatake sa puso? Paano nangyayari yon? Sa kasalukuyan po, maraming doktor ang ginagamit ang kolesterol bilang isa sa pangunahing batayan ng sakit sa puso. Pero hindi parating tugma ang cholesterol numbers sa nangyayari sa artery mo. May mga taong normal ang cholesterol level, pero may plaque na pala o namumuong deposito sa ugat. At meron din namang mataas ang cholesterol pero kakaunti or wala pang calcified plaque. According to metabolic experts tulad ni Dr. Thomas Ford Brewer, isang preventive physician na ang focus ay heart disease prevention, may isang test na ginagamit ang mga cardiologist bilang bahagi ng pag-assess ng cardiovascular risk. Ang tawag dito ay CAC scan or coronary artery calcium scan. Paalala po, hindi ito medical advice. Gusto ko lang i-share dahil marami ng pag-aaral ang nagpapakitang hindi lang po cholesterol ang dapat isaalang-alang pagdating sa cardiovascular risk. Unahin muna natin, ano yung plaque? Ang plaque ay deposito sa pader ng ugat na unti-unting nabubuo sa paglipas ng panahon. At habang lumalaki yung deposit na yon sa pader ng ugat, nagdudulot yan ng pagkipot na maaaring magresulta sa pagbabara or clots. Paano nabubuo yung deposito na yon? Yung ugat natin, hindi naman po yan basta biglang nagbara na lang or minana mo yung pagbabara sa lahi mo. Hindi po yun ganon. Ang plaque ay nabubuo sa loob mismo ng pader ng artery bilang bahagi ng isang komplikadong proseso na may kinalaman sa kolesterol. Hindi po yun yung galing sa pagkain ha. Inflammatory cells, fibrous tissue, scar tissue, at iba pang sangkap na naiipon bilang bahagi ng pagre-repair ng katawan. Hindi po yun dahil kumain ka ng taba o sebo na galing sa baka. Unti-unting nangyayari yan sa loob ng maraming taon. So sa una, mag-uumpisa yan sa malambot na plaque or soft plaque. Bakit? Kasi po, sa una, may pinsala ang ugat. So anong gagawin ng katawan mo? Magre-respond ang immune system sa inflammation or injury. Kasi may pinsala. Normal niyang trabaho yan eh. Maglilinis yan para ayusin, magpapadala ng sundalo, ipapatch ang damage para hindi pumutok. Sa prosesong yon, magkakameron ka ngayon ng soft plaque. Kumbaga, malambot pang pilat. Binubuo yan ng lipids, inflammatory cells, foam cells, at fibrous tissue. Malambot pa kasi wala pang calcium deposits. Habang tumatagal at paulit-ulit yung inflammation. Bakit paulit-ulit? Kasi nga po, maaari walang inaayos sa lifestyle. Mataas pa rin ang blood sugar, mataas pa rin ang blood pressure, mataas pa rin ang insulin level, may bisyo ka pa rin, naninigarilyo ka pa rin. So ano nangyayari? Sinusubukan ng katawan mo na i-stabilize yung plaque. At sa pag-a-attempt niya na i-stabilize yun, nagkakameron ngayon ang tinatawag na calcium deposits. So yung dating soft plaque, nagiging calcified plaque. Ito na yung matigas na plaque. Paano ngayon ito nalaki pa? Isipin mo yung plaque na parang bitak na simento. Kapag may bitak, lalagyan niya ng simento para ayusin, para ipatch. Pero kung patuloy ang problema sa ilalim ng lupa, pwedeng lumawak ang bitak, kailangan na namang maglagay ng panibagong semento. Papatsihan na naman yan. Ganon din sa artery. Ang paglalagay ng katawan ng calcium dun sa bahagi ng injury ay bahagi ng repair process. Pero kung tuloy pa rin ang pinsala, pwede pa rin lumaki ang plaque. Bakit? Kasi nga, tapal ng tapal ang ginagawa ng katawan mo dun sa injury. Yung kasing paglalagay ng calcium sa plaque ay hindi nangangahulugan na tapos na ang proseso. Yun ay sinyales na sinusubukan ng katawan mo na i-stabilize yung plaque. Pero kung nagpapatuloy ang sanhi ng atherosclerosis, maaari pa rin lumaki ang plaque at madagdagan pa ang calcium sa paglipas ng panahon. Ngayon, paano madidetect ang calcium sa plaque? Isang paraan dyan yung tinatawag na, katulad ng binagit ko kanina, CAC scan, coronary artery calcium scan. Ang CAC scan ay hindi sumusukat sa eksaktong laki ng plaque. Ang sinusukat nito ay kung gaano karaming calcium ang nasa plaque sa coronary artery. Kaya habang tumataas ang calcium score, kasi magkakameron ka dyan ng score,
mas malaki ang kabuang calcified plaque burden. Paano ginagawa ang CAC scan? Simple lang po. Hihiga ka lang sa CT scanner, lalagyan ka ng maliit na ECG stickers sa dibdib para ma-sync ang pagkuha ng larawan sa tibok ng puso. Wala yang hiwa, operation, at karamihan po sa mga kaso, wala ring contrast dye. At yung mismong scan, ilang minuto lang yan. And then, bibigyan ka ng calcium score. Kapag 0 ang score mo, walang nakikitang calcified plaque. Habang tumataas yung score, mas maraming calcified plaque. Pero tandaan po, hindi lang score ang batayan. Kasama rin ang assessment ng edad, blood pressure, blood sugar, kolesterol, paninigarilyo, family history, at iba pang risk factors. Sa Pilipinas, sa kasalukuyan, ang presyo niyan ay karaniwang nasa humigit kumulang 3,000 to 10,000. Depende po yan sa hospital or imaging center. Hindi ito test na kailangan ng lahat. Pero para po sa ilang taong may risk factors na tulad ng diabetes, high blood pressure, paninigarilyo, family history ng heart disease, or metabolic syndrome, maaaring isa ito sa mga test na ginagamit ng doktor upang mas maintindihan ang kanilang cardiovascular risk. May limitasyon ba ang test na to? Meron po. Ang CAC scan ay mahusay sa paghahanap ng calcified plaque o nanigas na plaque. Pero hindi nito direktang nakikita ang soft plaque o yung namumuo pa lang. Kaya nga, calcium kasi yung calcified lang ang kaya niyang i-detect. Kaya, posible na 0 yung calcium score ng isang tao, pero meron pa ring maagang plaque na hindi pa calcified. Ibig sabihin, hindi ito 100% guarantee na wala kang heart disease. Ginagamit lamang ito bilang isang tool para makatulong sa pag-assess ng cardiovascular risk kasama yung binanggit ko kaninang mga factors para sa assessment. Pero ito yung pinakapaalala ko. Kung gusto talaga nating alagaan ang ating puso, huwag tayo mag-focus lang sa cholesterol numbers, detection, or kung paano ito malalaman. Kahit malaman mo, nagpa-test ka, kung wala ka pa ding tamang hakbang para dito, para mag-improve, wala rin. Mas pagtuunan natin ng pansin na itama ang ugat ng problema tulad ng poor eating habits, bisyo, chronic stress, kakulangan ng galaw, puyat. Huwag nating limitahan yung goal natin na magkameron lang ng magandang love results or corrective action katulad ng pagtitake ng maintenance meds for life para lang magpatuloy ang buhay. Ang goal natin ay magkameron ng mas malusog na puso, mas malusog na buhay sa pamamagitan ng healthy habits na umaayon sa katawan mo, hindi laban dito. Healing starts with faith, followed by your plate. Thanks for watching everyone. God bless.